Ngayong buwan ng Abril or April 2025, maraming kaganapan ang yumanig dito kay Ethereum. Habang nananatiling malapit po sa presyong $1,600, biglang nagbenta ng napakalaking halaga ng Ethereum ang mga tinatawag po nating whales. O ito po yung mga malalaking holders ng Ethereum. At kasabay po nito ay biglang dumami rin ang galaw sa derivatives market na historically ay palatandaan ng posibleng pagbagsak ng presyo. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit umaalis ang mga whales, ano po ang ibig sabihin ng biglaang pagdami ng derivatives inflow, at kung possible ba talagang bumagsak itong si Ethereum ng hanggang sa presyong $1,000. Kaya yan po ang siya ating aalamin dito sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ngayon ay simulan po natin sa unang katanungan kung bakit po umaalis ang mga Ethereum whales. Ang mga whales ay ito po ay mga individual o institution na may hawak ng daan-daan hanggang libu-libong Ethereum. Sa nakarang linggo ay mahigit 143,000 na ETH ang ibinenta ng mga whales. Katumbas ito ng mahigit $226 million. Kaya ang laki po. Isa sa mga pinakatampok na kwento ay may isang whale na halos 2 taon ng tahimik. Bigla itong bumalik at nagdeposito ng 1,161 na ETH. At yan po ay kanyang dineposit sa Kraken Exchange. Ngayon is kumita na po siya ng halos $480,000 mula sa ETH na binili po niya dati pa. Ibig sabihin ay nag-take profit na siya ngayon sa halip na maghintay pa ng mas mataas na presyo. Ang ganitong galaw mula po sa malalaking player ay palatandaan na nawawala na sila ng kumpiyansa sa short-term price movement ni Ethereum. Ngayon ay ano po ang nangyayari sa presyo ni Ethereum? Si Ethereum ay kasalukuyang nagtitrade sa bandang $1,580. Ayan. Siya po ay nakakulong pa rin sa tinatawag na falling channel pattern. Ayan, nakikita po natin dito sa ating chart dito ang mga kulay green na linya na siyang bumubuo po sa tinatawag na falling channel pattern. Ito po ay isang daily chart time frame. Ayan, ng Ethereum USD trading pair. Mula po ito sa datos ni Coinbase. Ayan. Ngayon is ang ibig pong sabihin nito, ayan, yung paglalaro ng presyo ni Ethereum sa loob ng falling channel pattern na ito ay patuloy po ang kanyang pagbaba sa mas maliit na range. Ayan. At meron na rin po tayong tinatawag na resistance trend line sa itaas ng chart na siyang pumipigil sa pagtaas ng presyo ni Ethereum. Yan, ang presyo niya ngayon ay tila hindi makatawid pataas sa presyong $1,600. Ang mga candlestick ay may mahabang buntot at ibig pong sabihin nito kapag nakakakita tayo ng candlestick na may mahabang buntot ay nagpapakita po ito na maraming nagbebenta tuwing umaabot sa resistance level na ito. Ibig sabihin ay maraming trader ang takot na tumaas pa si Ethereum at mas pinipili nilang magbenta muna. Gayunpaman ay hindi pa ito ang katapusan ng mundo. May mga technical analysis na nagpapakita ng kaunting pag-asa. At una ay ang RSI po or Relative Strength Index. Yung RSI natin dito sa chart ay yan po yung nasa pinakaibaba. Ayan. Makikita natin dito na siya po ay bahagyang tumaas at nagpapakita po ito ng posibleng rebound. Yan, yung MACD naman, yan naman po yung indicator na nasa itaas ng ating RSI dito. Yan, ang MACD line ay nagbigay po ng positive crossover. Bagamat nasa negative territory pa rin. Kung magtutuloy-tuloy po ang bullish signal, ang susunod na target ay nasa Fibonacci 23.6 na extension level. Yan, extension level ng Fibonacci. Yan po ay nasa bandang presyong $2,000. Pero kung babagsak siya, ang huling linya
or huling support level ng depensa ay nakapwesto po sa $1,400. Ngayon is pag-usapan naman po natin ang derivatives inflow spike. Yan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng spike sa derivatives inflow ni Ethereum? Yan. Ngayon, ito po ang isa sa pinaka-critical na bahagi ng usapan dito. Ang derivatives market ito ay lugar kung saan pwedeng tumaya sa presyo ng Ethereum kahit hindi mo aktual na binibili ito. Yan, derivatives or futures trading po yan. Kapag biglaang dumami po ang inflow sa derivatives market, karaniwan itong nauuwi sa malaking pagbabago sa presyo. Karaniwan po ay pababa. Nitong March 26 nang pumasok po nang may pumasok po na halos 65,000 na ETH sa derivatives market, bumagsak po ang presyo ng halos 13% sa loob ng 4 na araw. Nitong April 16, may pumasok po na 77,000 na Ethereum, ang pinakamalaking inflow ngayong taon. Ibig sabihin ay maraming traders ang tumataya ng malalaking halaga sa movement ni Ethereum. Kadalasan ay gamit ang leverage or utang. Kapag hindi work ang kanilang taya, napipilitang ibenta po nila ang kanilang positions, kung saan ay mas nagpapalalim ng pagbagsak ng presyo. Dahil dito, maraming analyst ang naniniwala na posibleng talagang babagsak si Ethereum ng hanggang $1,000 na presyo. Ngayon is bakit naman po bumababa ang gas fees kay Ethereum at ano po ang ibig sabihin nito? Isa po sa mga palatandaan na humihina po ang activities sa network ni Ethereum ay ang pagbaba po ng transaction fees or gas fees. Ngayon lang ulit bumaba ito sa presyong 0.168. Ayan po yung kanyang average fee, ang pinakamababa sa loob ng 5 taon. Bagamat mukhang good news ito sa una, sa realidad, ibig sabihin nito ay konti ang gumagamit ng Ethereum network. At kapag konti ang gumagamit, ibig sabihin humihina po ang demand at ang presyo ay posibleng sumunod na bumagsak. Ngayon is nasaan po ang support at saka resistance levels natin ngayon dito kay Ethereum. Ayan. Ayon po sa in and out of money indicator ng Into the Block, ang huling linya ng depensa or support, ayan, support natin ay nasa pagitan po ng presyong 1,533 hanggang 1,581. Yan po yung mga support levels natin na siyang pumipigil sa pagbagsak ni Ethereum. Yan, halos nandito po ang 4.82 million na ETH na hawak ng 2.44 million addresses. Ngayon, kapag nabasag po ang support zone na ito, ang susunod na support ay nasa pagitan naman po ng presyong $1,390 hanggang $1,437. At kung babagsak pa ito, posible talagang bumaba sa Ethereum ng hanggang $1,000. Sa kabilang banda, ang resistance zone naman ay nasa pagitan ng presyong $1,585 hanggang $1,633. Kapag nabasag naman po ito pataas, posible siyang magpatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo at umabot sa presyong $1,700. At ayan, ngayon ay pag-usapan naman po natin kung ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader or investor ni Ethereum. Ayan, para sa atin dito sa Pilipinas ay meron po itong dalawang posibilidad. Kung isa po tayong long-term investor, ang ganitong pagbagsak ay pwedeng maging opportunity para makabili po tayo ng mas murang Ethereum. Pero kailangan po nating maging matatag at handang maghintay ng ilang buwan o taon bago bumalik sa dating presyo. Kung tayo naman ay short-term trader, kailangan nating maging sobrang maingat. Ang dami po ng galaw sa derivatives market or volume ay palatandaan ng mataas na volatility. Posibleng kumita po tayo ng malaki, pero posible rin ang biglaang liquidations kung hindi po natin bantayan ang ating trades. Kaya ayan, dapat ay laging may risk management po tayo
Gamitin po natin ang stop loss at huwag po tayong basta-basta mag-leverage kung hindi natin alam ang ating ginagawa. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman po rito ay hindi ito ang katapusan ni Ethereum. Isa lang ito sa mga tinatawag nating market cycles. Ang pagbaba po ng presyo, lalo na kapag may mga whale na nagbebenta, ay natural na bahagi ng buhay ng isang cryptocurrency. Pero kailangan po nating maging matalino. Huwag tayong sumubay lang sa hype o takot. Unawain muna natin kung bakit bumababa ang presyo, ano ang mga indicators, at kung ano ang plano natin bilang investor. Si Ethereum ay may solid fundamentals pa rin. Marami pa rin ang gumagamit ng smart contracts, NFTs, at DeFi platforms niya. Pero sa kasalukuyan, mukhang dumadaan lang siya sa isang malalim na correction phase. Kung handa tayong maghintay, posible pa rin bumawi itong si Ethereum. Pero kung hindi natin kaya ang ganitong risk, baka mas mabuting mag-obserba muna at mag-aral pa tayo ng mas malalim. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.